Yan ang mahigpit na bilin sa sulat ng mga kidnappers. Kailangan sumunod tayo para mailigtas sa anumang kapahamakan si Amanda. Ang buhay ni Jess Lapid Jr. ay tila isang pelikula, puno ng pag-asa, pagsubok, pagbabago at muling pagbangon. Mula sa pagbata sa isang showbiz family, pagkakaroon ng malakas na koneksyon sa industriya hanggang sa paghahanap ng bago't kakaibang landas sa labas ng kamera, ang kanyang kwento ay sumasalamin sa maraming Pilipino. Ipinanganak noong 22 ng Marso 1962 sa Caloocan sa Pilipinas si Jess Lapid Jr. na anak ng dating aktor na si Jess Lapid Sr. at Bella Flake Lapid. Ang kanyang ama ay kilala bilang action star noong dekada 60. Ngunit sa murang edad, 9 na taon lamang, siya'y nawalan ng ama. Ang trahedyang ito ay malamang nakaimpluwensya sa kanya upang magdesisyong pasukin ng showbiz. Pumasok siya sa mundo ng pelikula sa edad na 17, isang desisyon na nag-uugat sa kanyang pinagmulan at sa legasiya ng kanyang ama. Ang pagpili niyang ito ay hindi simpleng paghihiram ng pangalan. Sinikap niyang bumuo ng sariling identidad sa industriya habang dala ang alaala ng kanyang ama. Matapos ang kanyang pagsisimula, nagbunga ang sipag at tiyaga ni Jess Jr. ng maraming proyekto. Kabilang sa kanyang mga pelikula ay ang bagong Kardong Kidlat noong 1980, Caluete Brothers noong 1981, Mga Pambato noong parehong taon kasama ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa action noong dekada 80. Hindi lamang basta aktor, naging fight director siya at kalaunan ay direktor. Nominado siya para sa Best Supporting Actor sa Gawa Durian Award para sa pelikulang Lumayo Ka Man Sa Akin noong 1993 at pati na rin sa Film Academy Awards para sa kanyang pagganap sa Lagalag, The Eddie Fernandez Story. Noong 1997, siya ay naging fight director sa mga pelikulang tulad ng Kadre at Tapang sa Tapang. Noong 2006 naman, dinirect niya ang pelikulang Batas Militar, isang patunay na may kakayahan siyang humakbang mula sa pagiging aktor tungong pagiging filmmaker. Bukod pa rito, nagtrabaho rin siya sa telebisyon. Bahagi siya ng cast ng mga palabas gaya ng Marinara noong 2004, Sa Ang Sulok ng Langit noong 2005, Mga Mata ni Angelita noong 2007 at Babangon Ako't Dudurugin Kita noong 2008. Mula rito, makikita ang lawak ng kanyang karera, mula pelikula hanggang telebisyon, mula pag-arte hanggang pagsulat at pagdirek. Hindi madali ang pagdadala ng pangalan at pamana ng isang kilalang artista lalo na sa industriya ng aksyon. Bagamat maraming tagumpay, may mga pagsubok ding dumating para kay Jess Jr. Kasama na rito ang bigat ng inaasahan bilang anak ng sikat na artista. Ang pagkawala ng ama sa murang edad ay isang matinding dagok at marahil isa sa mga dahilan kung bakit pinili niyang pumasok sa showbiz. Isang makabuluhang pagbabago sa buhay ni Jess Lapid Jr. ang kanyang pagpasok sa diving bilang isang certified diver, diving instructor at underwater director of photography. Simula 1989, siya ay nagtamo ng sertipikasyon mula sa CMAS Philippines bilang open water diver. Noong 1992, naging advanced diver siya. 1993, rescue diver. 1994, 4-star dive master. 1995, assistant instructor. 1996, 2-star instructor at noong 2010, 3-star instructor trainer. Noong 2015, itinalaga siya bilang course director ng CMAS Philippines. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng bagong identidad. Hindi na lamang bilang aktor o direktor kundi bilang tagapagturo at tagapagsanay sa diving, pati na rin bilang underwater cinematographer. Maraming beses na siyang kumukuha ng mga underwater camera shots para sa diving schools, training o maging para sa mga production na nangangailangan ng underwater scenes. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng kanyang kakayahang mag-adapt, ang tapang niyang tuklasin ang bago, at ang pangarap na higit pa sa pagiging bituin, pagiging isang guro, mentor, tagapangalaga ng buhay sa ilalim ng dagat. Sa vlog ni Julius Babaw na pinamagatang exclusive ang tahimik na buhay ngayon ng dating action star na si Jess Lapid Jr., ipinakita ang kasalukuyang lifestyle ni Jess Lapid bilang isang diving instructor, may-ari ng resort at underwater director of photography. Hindi na siya aktibo sa pelikula tulad noong mga nagdaang dekada, ngunit malinaw sa video na pinili niya ang mas payapang pamumuhay sa Batangas, malayo sa ingay ng showbiz, malapit sa dagat at malapit sa kanyang bagong misyon bilang tagapagsanay at gabay para sa mga gustong sumubok ng diving. Ang isa sa pinakamahalagang proyekto ni Jess ngayon ay ang pagmamay-ari ng isang diving resort, ang Pacifico Azul Dive Resort. Ayon sa ulat ng Manila Bulletin, ang resort na ito ay matatagpuan sa Anilao, Mabini, Batangas, kilala bilang isa sa prime diving destination sa Luzon.
Sa resort, si Jess mismo ang nag-handle ng diving training para sa mga guests mula sa mga baguhan hanggang sa mas may karanasan. Ang Seaholic Dive Team na pinamumunuan niya ay bahagi ng kanilang diving operation gamit ang mga sertifikasyon mula sa SeaMAS Philippines. Bukod sa diving, ang resort ay may mga beachfront villas at mga pasilidad na akma para sa pahinga, perpekto para sa get-togethers, reunion o simpleng bakasyon. Sa isang video vlog na may pamagat na resort ni Jess Lapid Jr. sa Mabini, Batangas, makikita ang kapaligiran ng resort, ang tahimik na tabing dagat, mga turista at mga aktibidad sa diving. May listahan din ng resort sa Airbnb na nagpapakita na tumatanggap sila ng overnight stays. Batay sa profile ni Jess sa kanyang opisyal na talaan, siya hindi lamang simpleng diver. Isa siyang certified diving instructor at may malaking karanasan bilang course director ng diving trainings sa ilalim ng SeaMAS Philippines. Mula po noong 1989, nagsimula ang kanyang pag-diving. Siya ay naging open water diver, advanced diver, rescue diver at kalaunan dive master. Lahat ito patunay ng kanyang dedikasyon sa larangang ito. Noong 2010, naabot niya ang ranggo na 3-star instructor trainer sa SeaMAS Philippines at noong 2015, siya ay tinalaga bilang course director ng SeaMAS Philippines. Sa resort, nagsisilbi siya bilang tagapagsanay para sa mga nais matutong mag-scuba dive, maging mga bata o matatanda. May mga training course na inilalagay nila para sa juniors at para sa mga baguhan, kaya't hindi lang turista, kundi mga seryosong nag-aaral ng diving ang kanyang pinaglilingkuran. Bilang underwater director of photography naman, gumagamit siya ng kanyang karanasan sa diving para kumuha ng video at larawan sa ilalim ng dagat, isang kombinasyon ng kanyang pagiging artista at diving instructor. Bagamat maraming positibong aspeto ng resort ni Jess, may ilang kontrobersiya ring lumitaw. Noong 2022, isang diver ang nagreklamo sa Pacifico Azul Dive Resort dahil sa injury habang nagda-diving. Ayon sa ulat, nadugtong ng 16 stitches ang paa ng diver dahil sa isang rusty shovel sa diving spot ng resort. Ayon sa reklamo ng diver, ipinangako daw ng resort na sasaluhin nila ang gastusing medikal. Humigit kumulang 20,000 pesos, pati na rin ang pagpapakawala ng kita dahil sa hindi makatrabaho ng isang linggo. Ngunit ayon sa kanya, hindi nito nahanap agad ang hustisya. Sa kabilang banda, ayon sa resort, bahagi daw ng paliwanag nila ay ang pagsasagawa ng cleanup drives upang linisin ang coast lalo na pagkatapos ng bagyo. Gayunpaman, hindi malinaw sa ulat kung kailan eksakto nila matatapos ang tugon sa reklamo ng diver. Kaya nga ito'y bahagi ng masalimuot na usapin sa operasyon ng resort. Ang pagbabagong landas ni Jess Lapid Jr. mula sa showbiz papunta sa diving at pagmamayari ng resort ay malalim at simboliko. Hindi lang siya tumigil sa pagiging aktor. Ginamit niya ang kanyang karanasan at passion para buuin ang isang bagong kabanata sa buhay. Sa paggawa ng resort at pagiging instructor, pinili niya lumikha ng legacy na hindi nakabase sa kilig o drama ng pelikula, kundi sa pagmamahal sa kalikasan, sa dagat at sa paghubog ng bagong henerasyon ng divers. May kaakibat na hamon ng pagpapatakbo ng resort gaya ng reklamo ng isang diver tungkol sa injury at medical na gastusin. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang intensyon, may mga responsibilidad at risk sa negosyo, lalo't may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Ang papel ni Jess bilang underwater cinematographer ay isa ring magandang representasyon ng pagsasama ng sining at adrenaline, bagay na posibleng magbigay ng inspirasyon. Maaaring may ibang dating artista o celebrity na gustong sumubok ng ganitong alternatibong karera. Sa kanyang personal na pamilya, ang resort ay hindi lang negosyo kundi tahanan ng bonding at pagtuturo, simbolo ng pangarap na maaaring isabuhay ng anak at hindi lang basta para sa sarili. Sa pagtatapos ng kwento ni Jess Lapid Jr., nakikita natin hindi lamang isang dating action star ng pelikula, kundi isang taong may tatag, may malasakit at may pangarap, bago man, ngayon o sa hinaharap. Ang kanyang buhay ay paalala na ang tagumpay hindi laging nakasalalay sa pagiging sikat. May tagumpay sa pagiging tunay sa sarili, sa pagyakap sa pagbabago at sa paggamit ng talento para makatulong at makapagbigay ng bagong pag-asa. Siyempre, maraming salamat sa kanila dahil kundi sa kanila wala naman tayo dito, no? So, kumbaga, parang yung transition from pagbibida to naging sa character roles na mga ginampanan ko, naging effective naman sa kanila. So, na hanggang ngayon, kahit saan ako magpunta, nare-recognize pa rin. Marami pa may asim pa, parang gano'n. May asim pa. Salamat po sa inyo lahat.